O once lang, nagtumatas ng BP. Okay. Sa lahat po, no? Pag tumatas ang BP niyo, naglo-low carb na kayo 3 months, 6 months, 1 year, and still nag-elevate ang BP nyo. Number 1 is hydration. Ito yung kopya nyo na yan. How to compute your fluids per day. Yan yon. If you're doing the low carb, sigurado ako na de-dehydrate kayo. Number 1 yan, dehydration. Number 2, baka naman gutom na kayo. Yan ang proud na proud ako sa mga naglo-low carb, hindi nagugutom. Electrolytes mo na. Yes, electrolytes. Pag hindi nawala, gutom. I mean, yung hypertension, eto yon. Pagka may stressor kasi sa katawan natin, may times tumataas. Tapos, ang last, puyat. Pero ang pansin bro, pag magpapawis ang bubaba talaga yung BP ko. Exercise pala. Tapos, pag wala akong So, alam nyo na yung ang malaga sa, kung ma-observe nyo when you do exercise, gumaganda ang BP, so kulang ng exercise. Yun lang yung kailangan nyo. Kasi ang lifestyle natin is not only low carb. One part lang yun. Magugulat kayo, nagpa-fasting na kayo. Ang fasting, hindi ko tinuturo. Why? Mahirap mag-fasting if you are eating high carbs. Yes, magagawa nyo yan once, twice, but not consistent. But when you do the low carb properly, fasting napakadali. Yes, sir. Share doon sa sabi mo na high carb fasting. Naranasan mo ito. High carb ako, hindi na fasting. Nangyari sa akin, tapos Sinare niya. By the way, tayo kasi ulit, praise si Dr. Elmer Villarreal, our former coachee, isa po siyang dentist dito sa Davao. Yes. Sa mga low carber, yung occupation niya, dentist. So, puntahan nyo, low carber dentist. Yes po. Dok, ang electrolytes ba, habang iinumin ba natin pag naka-low carb tayo, araw-araw? Yes po. Yung pag nag-low carb kayo, hindi pwedeng wala kayong electrolytes. Bakit? When you are in a high carb lifestyle, your kidney will absorb salt. Where salt is, water will follow, kaya nagmamanas. Medyo parang lumulobo kayo. Kaya tama naman, low salt yon, high carbs, low salt. Low salt diet, high carbs. When you do low carb, your kidney will excrete, maglalabas ng asin. Madi-dehydrate kayo, kaya yung iba, bilis pumayat. Kasi, pag lumabas ang asin sa inyo, maraming asin, water will follow. Halos water ang katawan natin, kaya ang bilis pumayat. So kung hindi kayo iinom ng electrolytes, ayan ang palpitation, headache, dizziness, panghihina. Ilang litro ba daw ang itigil? Depende yan sa timbang. Hindi, Ayan, Dok. ayan na po. Yes, mamaya. Regarding dun kay Doc, no, nag-high carb siya, nag-fasting, ER equals ER. Diba? Kasi, yan yung sinasabi ko si San Pedro makikita Pero, tinanggihan siya. So, andito siya ngayon. 1.5 yung electrolytes. Mamaya, explain ko po yan. Yes po. Naka-pre-med po ako ngayon, Doc. Tapos gusto kong mag-umad. Pwede ba yun kasi nainom ako ng maintenance? Okay, may mga maintenance that you can take without meal. So, ask your
doctor, kung ano yun. Usually, yung mga nagpapalabnaw ng dugo, kailangan may laman ng tiyan. So what are these? Aspirin, clopidogrel. Pero sa hypertension, pwede with or without meal. Hypertension at saka sugar. Okay, sa mga sugar, kailangan may food. After breakfast kasi so hindi ako makaumad. Huwag nyo munang ang fasting. Huwag kayong mag-alala dyan. When you do the low carb, gumaganda ang sugar. So mababawasan malilesen yung mga medication nyo. Once na nabawasan yung medication, you can now do fasting properly. Huwag kayong nagmamadali. Alam ko bakit gusto nyo agad mag-fasting. Lagi kasi summer. Yes! Gusto mag-bikini. Autophagy. Very good yung mga nagpa-fasting. Autophagy yan. Ano yung autophagy? Yan ang fountain of youth. Mas babata kayo. May dalawang way to acquire autophagy. Exercise, high-intensity interval training, and fasting. Dalawa yan. Autophagy. Kaya dito sa amin, hindi lang low carb. Low carb will address the inflammation, fasting, fountain of youth, and then exercise. Makes your body stronger. And syempre, mumukhang high school pag nakatalikod. Kaya pagka nag-reunion kayo, anong ginawa mo? May mga batchmates ako in med school. Nag-reunion kami. Pagle-lecturein ba naman ako paano lumitan tiyan? Mga doktor to Tugtungan mo yan. Ang doktor kayo dapat, Pero syempre, kung dati yung alam ko na pumayat at yun din ang alam nila, doon sila may mali. Kasi nagkamali na ako noon Ang thinking ko noon, mag-exercise ako, do jogging, running, biking, papayat ako. Kung palagi kami kakain after jogging, hindi ka papayat. Take note, di pa ako kumakain yan. Tumakbo pa ako ng 5 kilometer kanina. Naging lifestyle ko na siya. If you're going to do this as your lifestyle, magugulat na lang kayo, nagagawa nyo na sa umpisa dati, thinking ninyo, kaya ko ba to? Parang mamamatay ako Di ba? Nung narinig nyo, tatanggalin ang kanin. Wala na. Ang dami ko pasyente. Nagdidilatan. Dok, ano na lang kakainin ko? Di ba? Nutrient-dense food. You will lower your carbohydrates, mag-focus kayo sa protein, and fats, healthy fats. Di ba, lumabas ngayon sa Amerika, ano yun? Bago. Pero 5 years na namin ginagawa to. Okay? So, ito yung fluids natin. If you weigh 100 pounds, you divide that to 2. So, lagyan nyo ng unit, ounces. Ang result, 100 divided by 2 is equal to 50. So, lagyan nyo ounce, 50 ounce. I-convert nyo sa liter. So, yan yung fluids nyo per day. Hindi dapat, minimum yan. Hindi kayo dapat bababa dyan. Kasi hindi pwedeng, di ba, ang alam natin, 8 to 12 glasses a day. Comparing from 100 kilogram to a 50 kilogram.
Pareho 8 to 12 glass? Hindi. So, kinocompute ko yan based on your weight. Para hindi kayo, meron tayong tinatawag na water intoxication, nalulunod sa tubig. Alam ko, parang si Kuya Gibo nung nag-start, nalunod yan sa tubig. Hindi niya nakaya. Sinunod ba, Kuya Gibo, sinunod mo ba yung 8 to 12 glass? Oo! Tignan ko malunod. Kasi, dapat pala nakabase sa ating weight, no? So, minsan pinipilit ko yung isang baso, di ba? Ginagawa niyo isang baso diretso. So, yung sinasabi ni Doc, pakinggan niyo yung kung paano ang pag-take ng tamang fluids. Okay. Ito na ba si Kuya James? So, another coachee namin to. So, ang history, Electrolyte siya yun, total fluid yun. total fluid for the day. Yes. Kasama na yung electrolyte. Kasama na. Yes, included na ang electrolytes doon. Kalahati nun, electrolytes. Kalahati, plain water. Tapos, included na rin ang mga sabaw. Kung nagkakape, tsaa. Basta fluids ang pinag-uusapan, yun na yun. Minimum. So, if you're going to drink 4 cups of coffee a day, meron, 5 pa nga eh. Ang maximum lang hanggang 2 ha. Hanggang 2. Kung kaya nyo 1 cup lang a day, okay na yan. Pero meron mahilig sa sabaw. So, tansyahin nyo, ilan yung nainom nyo, i-minus nyo dun sa total fluids. Yes? Akala ko whiskey eh. Black, no creamer, no sugar. Black, no creamer, no sugar. Pagka nasobrang kayo ng kape, nakaka-dehydrate po siya. Kasi diuresis, ihi kayo ng ihi. Even tea. Ba na mag-take ng black coffee, di magpalpitate yung heart? O depende sa... Kasi hindi ako nag-coffee na ngayon. O try ko sana yung black coffee. Pero hindi ko sana... So, ang question dito, no? Lahat ba nang umiinom ng kape, nagpapalpitate? Hindi. Individualized din kasi. May persons, may mga patient, na tinanggal talaga nilang kape kasi once that they take coffee, nagpapalpitate sila. So, pag kaya ng wag na. Unless, baka dehydrated kayo. So, ayusin nyo muna yung fluids. Then, try nyo coffee. Kasi ang coffee, nagpapa-dehydrate yan eh. Yes po. Cocoa included po. Sweetener. 3 yan, magpipinsan. Coffee, tea, cocoa. Yes po. Ilang cups ang maximum ng intake ng coffee na day? 2 cups po per day. Kung sumobra, Kung sumobra, madidehydrate po kayo. Diuresis siya eh. Mapapansin nyo, ihi kayo ng ihi palagi. So remember, pag umihi kayo, hindi lang water yan. May mineral, may electrolytes yan nilalabas. So if you're going to just drink water, plain, madidehydrate pa rin kayo kasi ang iniihi nyo, electrolytes, minerals. No, may question doon, yung nakakap. Yes, sir. Takasan mo na yung boses, sir. May sagot ako dyan. Hindi ko na... Pakiulit. Louder. Okay. Sa kidney stone, ang tanong kasi, pag naglo-low carb, nagkokos ba ng gallstone and kidney stone? Ang question. Tama? Okay. Doon sa kidney stone, ang number 1 cause, dehydration. Second, if may history kayo ng kidney stone,
Oxalate food. Tatanggalin nyo ang mga gulay na high in oxalate. Ano yun? Google. Bago yun ah, bagong gulay yun ah. Google. Number 1 na high, spinach. Pakataas sa oxalate. Spinach. Google nyo. Alugbati. Google. Hindi ko kabisado lahat. Kasi may mga gulay na hindi high in oxalate. So, you can search kung anong vegetable na very high in oxalate. And if you have history of kidney stone, tanggalin nyo na. Dok, nakapulo ba yung blood? Teka, hold mo yung question ha. Sunod-sunod ka. May narinig ako eh. Baka nakalimutan daw ni Doc yung gallstone. Okay, when you do low carb, paano nagkakaroon ng gallstone ang mga naglo-low carb? When they break their fasting, eating high carbs. Eating high carbs. Fasting. Break nyo yung fasting nyo. Ang kinain nyo, high carbs. Gallstone. Hindi kayo magkaka-gallstone if you're doing the low carb. Why? Dalawa ang reason bakit nagkaka-gallstone. Dalawa, hindi isa. Kasi ang alam ninyo, mataas na cholesterol. Yun lang ang alam. May pangalawa, dapat magkasama yan. Hindi pwedeng isa lang. Mataas ang cholesterol and walang bile na lumalabas sa gallbladder. Yung gallbladder nyo, mayroong bile. Storage ang gallbladder. Nakastore ang bile. Ang liver nyo nagproproduce ng bile. Anong purpose ng bile? Emulsify the fats. Ito yung tutunaw sa taba. So, paano lalabas ang bile sa gallbladder? Paano? Kailangan may taba. You need to eat fats, cholesterol. Kaya lalabas ang bile dahil may cholesterol. Pag hindi lumabas ang bile sa gallbladder ninyo, yan yung bile stasis. Pag bile stasis, hindi lumalabas yung bile sa labas ng gallbladder, hindi lumalabas sa gallbladder, siya yung nagiging stone. Siya ang nagiging stone. Okay? Kaya huwag kayong matakot kung kakain kayo ng taba, baka magkaroon kayo ng gallstone. Hindi. Dahil may function ng liver. Maglalabas ng bile para tunawin itong kinakain nyo. Eh, high blood din daw, Dok, pag kumain ng taba. Diba? Sino takot sa taba? Noon. Walang gusto kumain. Walang gusto. Basta tandaan ninyo, pagka kumakain ka ng high carbs, tapos sinabayan nyo ng kumain ng taba, dahil sabi ni Doc, okay lang kumain ng taba. Kasi ang katawan ninyo, mas magpo-focus sa carbohydrates para tunawin niya. Hindi niya papansinin yung taba nyo. Ngayon, yung carbohydrates na kakainin ninyo, sobra-sobra. Sometimes, 80% of your plate, carbohydrates. Minsan nga, 90%. So pagka yan ang inyong diet, yan yung lifestyle ninyo, yan yung tutunawin ng katawan, source of energy. Dalawang energy ng katawan, carbohydrates and fats. So yung carbohydrates, pag tinunaw, hindi naman lahat matutunaw ng katawan eh. So yung matitirang nakain niyo yung carbohydrates, it will be stored as fats. Kaya lahat ng mga kanin, tinapay na kinakain ninyo, andyan no? Pansinin niyo, nasa belly. Ito yung napakahirap tanggalin. Pero when you focus more on nutrient-dense food, magugulat kayo yung taba ninyo nawawala. Pansin niyo yun? Questions yan. Yes. About sa ating subject sa bata sa Okay, yan yung ano. Pagka nag-low carb kayo, hindi kailangang timbangin.
Wow, Anli. Parang buffet. Anli. Eat when hungry. Stop when full. Chew your food. 20 times. Wow! Aral na aral. Mga nanonood. O, eto pa ha. Eto pa. Pag hindi kayo inaantok, low carber kayo. Pag kami natutulog dyan, puyat! Kayo naman, grabe kayo. Puyat! Puyat, di Puyat makatulog. lang. Yes, sir, yung naka-blue. Ay, ma'am pala. Pakilasan. Walang ng gallbladder. Ha? Wala ng gallbladder. Okay, wala na daw gallbladder. Oo nga naman. Ano yun? Tinanggal na. Okay. Pag wala na kayong gallbladder, your liver will still produce bile. The problem is, matagal pa. Mabagal. Unlike no na may gallbladder, naka-imbak na eh, naka-store. So anytime na kailangan nyo, need nyo, andyan siya. Ngayon, walang storage. You need to chew your food properly 20 times or more before swallowing. Ang problema sa atin, ang sarap, 3 nguya, lunok. Ay, ubus na, kuha pa rin. Sabi ni Doc, eat when hungry. Gutom pa ako. Yung satiety center natin, hindi nagti-trigger on. When you chew it fast, tapos lunok agad, it will not trigger on. Dito pa lang sa bibig natin, nag-i-start ang digestion. Andiyan yung mga enzyme. No? Mungumuyain yung mabuti. Kaya, ang question ngayon dito, narinig ko, paano kung walang panguya? Yun lang. Lapit kayo kay Doc. Sa dentist. Yes. Well, dun sa naman sa walang panguya, may solusyon dyan. Ipanguya daw sa iba. Hindi. Pressure cooker. Pressure cooker, blender, giling, no? So, you can use that. Kasi may iba kilala ako, ayaw magpapustiso. Ayaw. Gusto niya natural. Doc, Yes. teka, add ko lang, Doc, dun sa walang gallbladder, wag mo na high fats. Wag mo, baka puro fats yung kainin eh. Oo, kasi baka hintayin mo mag-practice. Tapos, dun sa mga sinasabi naman ni Doc, eat when hungry, hindi po kasama yung rice na pinayagan kanina, ha? Baka, only rice ang gawin mo, order ka pa ng rice. Yun lang. Tayo tanong na kayo. Doc, sabi mo. Ay, yes pala. May, wait po. Yung question? Excellent, Doc. Nakatulong ba yung blanching? Yung para matanggal yung Yung blanching ng vegetable, nakakatulong. Ano ba yung blanching? Yung binababad? Okay, pagka binabad kasi ang vegetable, nawawala na yung nutrition niya. Although ang vegetable, hindi para sa atin ang vegetable. Para sa gut. Kaya kung oxalate sensitive, iwas na. Kahit i-blanch. Oo. Malalaman mo naman yun. Din ba, i-blanch mo tapos may effect pa rin. Oo, listen to your body pa rin yan. So, pag may ginawa kayo, kasi napanood nyo sa Facebook,
Siyempre, try nyo. Parang tong low carb, trinayin nyo lang eh. Uy, bumaba yung sugar ko ah. Trinayin lang niya yun. Totoo nga yung sinasabi ni Doc Bry. Yes, kasi sa years na nag-handle ako ng mga diabetic patient, mas marami ako nakitang improvement. Lalo na kung nakamonitor. Kaysa yung every 3 months, yung medication nyo nadadagdagan. Pag first time na mataas ang sugar sa mga patient ko, hindi muna ako magbibigay ng gamot. I will ask the patient kung gusto ba niyang lifestyle, yes. Lifestyle change, mag-low carb. Then after 3 months, if still elevated ang sugar, doon tayo magbibigay. Hindi naman ako against sa medication. If needed, I will give. If not needed, bakit? Kung kailangan lang. Kaya nga kadalasan, ang medicine noon, 30 years, 40 years, 50 years, ang ginagamot marami is infection, acute diseases, not chronic. Ang chronic disease, dumami na lang. Bakit? Civilization, nag-improve, sumasarap pagkain, yung pagkain sa ibang bansa, nakakain dito, nadadala na dito. So, yan yung disadvantage pagka nag-i-improve, nagde-develop ang lugar. Doon sa province nga namin dati wala namang fast food Alam mo pagkain sa probinsya? Paghihirapan mo, paano? Magbibit-bit ka ng pangsungkit. O kaya aakyatin mo. O kaya huhukayin mo. Yan ang snack sa probinsya. Ngayon hindi, kasi may mga fast food. Okay? Ayun ko lang kasi na-practice yung mumuyain muna yung pagkain 20 times. Noon kasi hindi ko inumuya ng pagkain. Yun kaya ang dahilan na nagkakaroon ako ng Pachymedes pylori. Hindi Hindi naman. Ang H. pylori is a bacterial infection. So hindi siya lifestyle. Kung ang lifestyle niya is to chew fast or hindi chew properly yung no, yung H. pylori is a bacterial infection which can be cured by antibiotic. Yes. Yun yung, kaya yung sa mga may GERD, nag-low carb na, bakit may GERD pa rin? Kasi ako, may GERD ako nun Nung tinanggal ko ang pandesal, tinanggal ko yung mga high carbs, nawala. Nung pumayat ako, kasi another cause ng GERD, abdominal pressure, pag malaki ang tiyan nyo, pag umiga kayo, yung pressure, tinutulak niya. So, kailangan magpapayat, magpalit ng tiyan. Kaya nung lumit ang tiyan ko rin, nawala ang GERD. Ako, favorite ko, Perzol. Dati. But not now. Hindi na ako nag-GERD. Okay, yes. Nag-i-insulin po kasi ako for how many years na. Pag-try ko yung low carb, agad-agad ba siya itanggal yung insulin? Doktor po ang magtatanggal. All your medication should be decreased, reduced, adjust by a licensed doctor. Bakit? Kasi may mga complication pag tinanggal nyo agad. Tapos hindi pa kayo nag-monitor.